Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa simula ng lahat, noong ang kalawakan ay puno pa ng liwanag at kadalisayan, may isang nilalang na nagningning ng higit sa iba. Siya ay si Lucifer. Bilang isang anghel ng liwanag, pinuno siya ng kagandahan at karunungan, isang likhang halos perpekto sa kanyang anyo at damdamin. Kumikislap siya tulad ng mga bituin, at ang kanyang presensya ay nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nasa kalangitan. Lucifer, wika ng isang matandang anghel, si Raphael, habang sila'y nag-uusap sa gilid ng bulwagan ng langit. Napakaganda mo ngayon, parang ikaw mismo ang liwanag. Ngumiti si Lucifer. Salamat, Raphael, sagot niya ng may ngiting mayabang. Ngunit, hindi ba't ang ating layunin ay magbigay liwanag sa iba? Ano ba ang halaga ng aking kagandahan kung hindi ito maibabahagi? Ang langit ay isang lugar ng kapayapaan at kasaganaan, isang mundo kung saan ang lahat ng anghel ay magkakatuwang sa paglilingkod sa makapangyarihang Diyos. Ngunit para kay Lucifer, may kakaibang pananabik sa kanyang puso. Sa kabila ng kasaganaan ng kalangitan, siya'y nakaramdam ng kakulangan, isang kalungkutan na hindi niya kayang maipaliwanag. Sa mga oras ng pagmumuni-muni, tumitingala si Lucifer sa malawak na kalangitan at iniisip, ano pa kaya ang nasa itaas ko? Bakit ang liwanag ko'y tila kulang kung ihahambing sa Diyos? Lingid sa kanyang kaalaman, unti-unti nang nagbabago ang kanyang damdamin, ngunit hindi ito napapansin ng iba. Para sa kanila, siya'y nagliliwanag at nag-umapaw sa karunungan. Isa siyang inspirasyon para sa lahat, ang pinagmumulan ng giliw at pag-asa. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang pananabik ay lumalalim pa. Isang araw, habang naglalakad si Lucifer sa hardin ng kalangitan, nakita niya ang isang refleksyon ng kanyang sarili sa kristal na lawa. Sa kanyang pagtanaw, siya'y napapaisip, napakaganda ko, walang katulad ang aking liwanag. Bakit nga ba ako narito lang? Bakit hindi ako higit pa? At sa kanyang isip ay may bumulong, isang munting tinig na nagbigay daan sa kanyang mga lihim na ambisyon. Sa isa sa mga pulong ng mga anghel, si Lucifer ay nagbigay ng kanyang pananaw tungkol sa pagpapalawak ng kanilang mga kakayahan. Hindi ba't napakaganda kung bawat isa sa atin ay magningning ng kasing liwanag ng Diyos? Isang kalangitan kung saan tayong lahat ay may kapangyarihang tulad ng kanyang pag-ibig at liwanag, ani Lucifer na may kasabikang hindi maipaliwanag ng iba. Ang mga anghel sa paligid niya ay nagkatinginan, halatang hindi sigurado sa kanyang mga sinasabi. Ngunit sa kanyang pananalita, marami ang nabighani. May kakaibang lakas sa kanyang boses, isang pangungusap na bumabalot sa puso ng kanyang mga tagapakinig. Lucifer, sabi ni Gabriel, isa sa kanyang mga kaibigan, ang iyong mga salita ay may lalim, ngunit hindi mo ba naisip na ang ating tungkulin ay paglingkuran ng Diyos, hindi ang maging tulad niya? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lucifer. Gabriel, minamahal kong kaibigan, hindi ko sinasabing palitan siya. Ngunit hindi ba tayo nilikha upang maging kapantay ng liwanag niya? Upang tayo'y magningning, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa ating sariling layunin. Sa puntong iyon, sa loob ng kanyang puso, nagsimulang lumalim ang damdamin ni Lucifer. Hindi niya nais maging katulad ng iba, nais niyang tumayo sa kanyang sariling liwanag, at unti-unti, ang hangaring ito ay lumalakas. Ang kislap ng kanyang mga mata ay nagbabadya ng bagay na hindi pangkaraniwan, at sa bawat araw na lumilipas, lalong umiiting ang kanyang pagnanasa para sa mas mataas na lugar. Nakatanaw siya sa itaas, sa lugar ng Diyos, at ang kislap ng kanyang ambisyon ay tila nagiging mas matingkad kaysa dati. Lucifer, bulong ng isa pang anghel, si Ariel, na lumapit sa kanya isang gabi. Ano itong mga naririnig ko tungkol sa iyong mga nais? Bakit hindi ka kontento sa iyong posisyon? Hindi ito tungkol sa posisyon, Ariel, tugon ni Lucifer. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ito ay tungkol sa layunin. Ang aking liwanag ay higit pa sa sinuman. Bakit hindi ko maranasan ang kaluwalhatiang karapat-dapat sa akin? Ang mga anghel sa kalangitan ay nagpatuloy sa kanilang gawain, ngunit sa bawat sandali, unti-unting nararamdaman ng lahat ang pagbabago kay Lucifer. Ang kanyang mga salita ay puno ng karisma at inspirasyon, ngunit sa ilalim nito ay may mapusok na apoy, isang pagnanasa na nagmumula sa lugar na hindi makikita.
Sa kabila ng kanyang malakristal na anyo at nagniningning na presensya, si Lucifer ay nahuhulog sa sarili niyang kagustuhan. Ngunit hindi niya ito nakikita bilang pagkakamali. Sa halip, ito'y tila isang pangakong naghihintay na matupad, isang kapalaran na mas maliwanag pa kaysa sa kanyang kasalukuyan. Ang langit ay nanatili sa kapayapaan, habang ang Diyos ay abala sa paglikha ng mundo at ng lahat ng nilalang na naroroon. Sa gitna ng paglikha, si Lucifer ay naging saksi sa kagandahan ng bagong nilalang, isang mundo na puno ng kulay, hangin, tubig, at mga kababalaghan na hindi pa niya kailanman nasaksihan. Habang pinagmamasdan niya ito, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Nakaramdam siya ng inggit. Hindi dahil gusto niya ang mundo para sa kanyang sarili, ngunit dahil naramdaman niyang siya ay may kakayahang lumikha ng kagaya nito, o marahil higit pa. Sa kanyang puso, nagkaroon ng pagtatanong. Kung ang Diyos ay may kapangyarihang lumikha ng mundong ito, bulong niya sa kanyang sarili, bakit hindi ko kayang gawin ang ganito rin? Hindi ba't ako'y pinagpala rin ng kagandahan at talino? Sa kabila ng kanyang pagkabighani sa bagong nilikha, ang damdamin ng pagmamataas ay unti-unting pumupuno sa kanyang puso. Sa bawat sandali, ang kanyang hangarin ay lumalalim, ang kagustuhang magtaglay ng kapangyarihang gaya ng Diyos. Nagsimulang maglaro sa kanyang isipan ang ideya na hindi siya nararapat lamang na maging saksi, nararapat din siyang maging lumikha. Isang gabi, habang naglalakad siya sa isang malawak na hardin ng kalangitan, sinalubong siya ni Gabriel, na tila may alam sa kanyang mga iniisip. Lucifer, wika ni Gabriel, nakikita ko ang pagkamangha mo sa paglikha ng Diyos. Ngunit ano itong nararamdaman kong bigat sa iyong damdamin? Parang may bumabagabag sa iyo. Ngumiti si Lucifer, subalit sa kanyang mga mata ay may bahid ng ambisyon. Gabriel, tugon niya, hindi mo ba minsan iniisip na tayo ay may potensyal na higit pa sa paglilingkod lamang? Tayo ay binigyan ng liwanag, ng kagandahan, ng talino. Hindi ba tayo ay may kakayahan ding maglikha ng ating sariling mundo? Si Gabriel ay saglit na natahimik. Lucifer, tayo ay nilikha upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang mga plano. Ang kapangyarihang lumikha ay isang regalong tanging siya lamang ang nagtataglay. Ang ating kagandahan at liwanag ay sumasalamin lamang sa kanyang dakilang kapangyarihan. Nagkaroon ng ngiti sa mga labi ni Lucifer, ngunit sa ilalim nito'y may naipong hinanakit. Kung ganoon, bulong niya sa sarili, ano nga ba ang halaga ng aking kagandahan at liwanag kung hindi ko ito magagamit upang magtaguyod ng sarili kong kaluwalhasyan? Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Lucifer sa pagmumuni-muni. Sa bawat paglikha na kanyang nasasaksihan, ang kanyang inggit at pagnanasa ay lalong lumalalim. Nakita niya ang mga nilalang na tinawag na tao, na nilikha sa larawan ng Diyos, at naramdaman niya ang espesyal na pagkalinga ng Diyos sa mga ito. Ang mga tao mga likha sa kanyang wangis, anya sa sarili. Bakit hindi ako, na higit na maganda, mas makapangyarihan? Sa oras na yon, isang boses ang tila bumulong sa kanyang puso, isang tinig na puno ng pang-udyok. Lucifer, ikaw ay higit pa sa mga ito. Hindi ba nararapat na ikaw ay pahalagahan higit sa kanila? Habang naririnig niya ang bulong na ito, ang kanyang determinasyon ay lumalakas. Ang kanyang kagustuhan ay lumalalim na tila hindi na niya mapigilan. Sa kanyang paniniwala, siya ay hindi lamang isang anghel ng liwanag, kundi isang nilalang na karapat-dapat na maging higit pa sa iba. Isang araw, muli niyang kinausap si Gabriel, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang paghanga at pagmamataas sa kanyang tono. Gabriel, hindi mo ba minsan nararamdaman na tayo ay may kakayahang umangat ng higit sa kung ano ang itinakda sa atin? Tila nabahala si Gabriel, ngunit sinubukan niyang manatiling mahinahon. Lucifer, ang ating kasaganaan ay nasa pagsunod at pagsisilbi sa Diyos. Ang ating layunin ay malinaw. Tayo ay naririto upang magbigay ng liwanag sa Kanya. Ngunit si Lucifer ay tila wala ng pakialam. Sa kanyang isipan, hindi lamang siya naglilingkod, siya ay nararapat na paglingkuran din. Ang liwanag na dati nagmumula sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng apoy ng ambisyon. Isang damdamin ng kasabikan na tanging ang pag-abot ng kapangyarihan ang makakapawi. At sa kanyang puso, isang kasunduan ang tila nabubuo, isang pagnanais na, balang araw, ang kanyang pangalan ay magiging kapantay ng makapangyarihan. Habang ang mga araw ay nagpatuloy, lalong lumalalim ang mga katanungan ni Lucifer tungkol sa kanyang lugar sa kalangitan.
Ang kanyang dating pagkamangha sa kagandahan ng kalangitan ay napalitan ng pagkasabik at ng pagkadismaya sa limitasyon ng kanyang posisyon. Bagaman pinupuri siya ng ibang anghel, sa kanyang puso ay may umuusbong na pagkabahala, isang pakiramdam ng pagnanasa na tila humihiling na mapawi. Isang gabi, habang naglalakad siya sa hardin ng kalangitan, nakilala niya si Raphael, isa pang kaibigan at anghel ng liwanag. Lucifer, wika ni Raphael, na nakaramdam ng lungkot sa kanyang kaibigan, napapansin ko ang kakaibang pagbabago sa iyo nitong mga nakaraang araw. Ano ang bumabagabag sa iyo? Hindi nagdalawang isip si Lucifer na magsalita. Raphael, hindi mo ba minsan naiisip na tayo ay may kakayahan na higit sa kung ano ang kasalukuyang itinalaga sa atin? Bakit tayo ang nagdadala ng liwanag at kagandahan, ngunit tayo'y mananatiling nakayuko sa harap ng isang nilalang na hindi man lang nakikita? Saglit na natahimik si Raphael bago sumagot. Ang Diyos ay higit sa ating mga pangunawa, Lucifer. Hindi natin ganap na mauunawaan ang kanyang mga plano, ngunit sa ating pagpapasakop sa kanya, doon natin natatagpuan ang tunay na kahulugan ng ating pagiging anghel. Ngunit si Lucifer ay tila hindi na nahikayat ng mga salita ni Raphael. Bakit ako magpapasakop kung may kakayahan akong magningning ng higit pa sa aking ginagawa ngayon? May bahid ng pagkadismaya ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya si Lucifer na subukang ilabas ang kanyang mga ideya sa ibang mga anghel. Habang kinakausap niya ang mga ito, masusing pinipili niya ang mga salitang naglalaman ng pagmamalasakit, ngunit may bahid ng ambisyon sa ilalim nito. Kung sakali bang tayo ay magkaisa at itaas ang ating liwanag, hindi ba tayo magiging kapantay ng mismong kaluwalhasyan ng Diyos? Tanong niya sa isang pangkat ng mga anghel. Nagkaroon ng bulungan sa kanyang mga tagapakinig, isang timpla ng pagkabahala at pagkabighani. Ang ilan sa mga anghel ay nahikayat, habang ang iba ay nag-alinlangan. Subalit si Lucifer ay may kasanayan sa pagpapaliwanag ng kanyang mga adhikain. Sa bawat sandali ng kanilang pag-uusap, mas lalo niyang nabubuksan ang kanilang mga isipan sa posibilidad ng kapangyarihang hindi pa nila natutuklasan. Lucifer, wika ni Azrael, isa sa mga anghel na tahimik na nakikinig. Ngunit hindi ba tayo ipinadala upang maglingkod sa Diyos? Ano ang maaaring kahinatnan kung tayo'y maghahangad ng kaluwalhatian para sa ating mga sarili? Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lucifer. Azrael, ang tanong ay hindi kung ano ang ating gagawin para sa Diyos, kundi kung ano ang kaya nating gawin para sa ating sarili. Hindi ba tayo'y nilikha na may kaluwalhatian sa ating sariling karapatan? Sa puntong iyon, si Gabriel ay lumapit at narinig ang mga huling salita ni Lucifer. Lucifer, wika ni Gabriel ng mahigpit ngunit may pag-aalala, ang mga salitang iyong binibigkas ay mapanganib. Ang ating kasaganaan ay nasa ating pagsisilbi sa Diyos, hindi sa paghahangad ng sariling kaluwalhatian. Ang kalangitan ay isang lugar ng kapayapaan dahil sa ating pagkakaisa, hindi sa mga ambisyon na humihiwalay sa atin sa Kanya. Nagkaroon ng katahimikan. Alam ni Lucifer na ang mga salitang binitiwan niya ay magdadala ng tensyon sa kanilang relasyon. Ngunit sa halip na magpaapekto, sa puso niya ay nagpasya siyang higit pang maghangad ng kalayaan at kapangyarihan. Gabriel, aking kaibigan, tugon ni Lucifer na may malamig na tono, ako ay hindi naglalayo na lumayo. Nais ko lamang na maabot ang aking potensyal, ang potensyal na nilikha para sa akin. Ngunit alam ni Gabriel na ang mga salita ni Lucifer ay nagtatago ng mas malalim na balak. Sa mga araw na sumunod, nagpatuloy si Lucifer sa kanyang mga palihim na pag-uusap, ang kanyang mga salita ay bumubulong ng pangarap ng kaluwalhatian na higit pa sa mga bituin. Unti-unti, ang mga anghel na nakikinig sa kanya ay nagsimulang magkaroon ng alinlangan sa kanilang tungkulin at layunin. Sa bawat pahayag ni Lucifer, ang ideya ng pagkakapantay ay tila nagiging mas makatotohanan, isang ideyang hindi nila inaasahan, ngunit nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang mga pusong naghahangad. Ang damdamin ng paghihimagsik ay tumutubo sa kalangitan, bagamat walang nakakaalam ng tiyak kung saan ito hahantong. Subalit sa puso ni Lucifer, alam niya ang kanyang layunin. Hindi na siya kontento sa pagiging isa sa mga pinakapinupuri, nais niyang maging higit sa lahat, isang layunin na tanging siya lamang ang nakakaalam ng lubos. Habang tumitindi ang ambisyon ni Lucifer, unti-unti rin niyang nadiskubre kung gaano siya kahusay sa pag-impluwensya sa ibang mga anghel.
Sa bawat pag-uusap, bawat paanyaya sa pagsasama-sama ng isip at puso, unti-unti niyang naihahanda ang landas para sa isang dakilang layunin, ang palitan ang Diyos sa trono ng kalangitan. Sa bawat anghel na kanyang nahihikayat, nadaragdagan ang kanyang lakas at paniniwala na siya nga ang dapat na humawak ng kapangyarihan. Isang araw, habang nagtitipon-tipon ang ilang mga anghel sa isang tahimik na bahagi ng langit, lumapit si Lucifer na may ngiting puno ng kumpiyansa. Mga kaibigan, malambing niyang bati, hindi ba tayo'y nilikha upang magningning at magbigay liwanag sa kalangitan? Ngunit minsan ba'y napag-isipan niyong ang ating liwanag ay maaaring higit pa sa simpleng pagsisilbi? Si Azrael, isa sa mga anghel na tahimik na nakikinig, ay tumingin kay Lucifer na puno ng pagtataka. Lucifer, ano ang ibig mong sabihin? Ang ating liwanag ay handog sa Diyos at sa kanyang kaluwalhatian. Hindi ba't iyon ang ating layunin? Ngumiti si Lucifer, ngunit sa ilalim ng ngiting iyon ay may bahid ng ambisyon. Tama ka, Azrael, ngunit isiping mabuti ano nga ba ang halaga ng ating liwanag kung tayo'y mananatiling mga tagapaglingkod lamang. Tayo ay may potensyal na mas higit pa sa ating kasalukuyang kalagayan. Bakit hindi natin subukang palawakin ang ating mga kakayahan? May naramdaman ang mga anghel sa kanyang mga salita, isang hamon, isang bagong ideya na hindi nila kailanman inisip noon. Ang kanilang mga puso ay nabalot ng kuryosidad, at sa bawat bulong ni Lucifer, isang bagong damdamin ang nagiging bahagi ng kanilang puso. Ngunit hindi ba't ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay at liwanag na ito? Tanong ni Sariel, isa pang anghel na tila nag-aalinlangan. Malamlam ang mga mata ni Lucifer habang sinagot ito. Tama ka. Ngunit hindi ba't nakapagtataka rin na tayo'y pinigilan? Binigyan tayo ng kagandahan, ng kaluwalhatian, ng lakas ngunit para sa anong layunin? Upang manatiling nakatali sa kanyang kagustuhan. Habang nagsasalita si Lucifer, ang kanyang mga tagapakinig ay tila nakalimutan ang kanilang mga sariling pag-aalinlangan. Ang bawat salita ni Lucifer ay tila apoy na nagpapalambot ng kanilang damdamin. Sa ilalim ng kanilang pagkamangha, nagsimula silang magtanong sa kanilang mga sarili, posible kayang may higit pa sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sa bawat pagpupulong na isinagawa ni Lucifer, mas maraming mga anghel ang nakikinig at nahuhulog sa kanyang ideya. Nakita ng ilan sa kanila ang sarili bilang mga bituing may sariling liwanag, mga nilalang na hindi na lamang tagasunod, kundi mga pinuno rin. Isipin nyo, ani Lucifer, isang kalangitan kung saan bawat isa sa atin ay may sariling trono, sariling kaluwalhatian. Hindi na natin kailangang tumingin ng pataas. Bagkus, tayo ang magiging kasing taas ng kalangitan. Isang anghel, si Ariel, ang tila nagdadalawang isip ngunit hindi mapigilang magtanong, ngunit, Lucifer, hindi ba't ito ay nangangahulugang paglabag sa kalooban ng Diyos? Sa pagkakataong iyon, bumaba ang tono ng boses ni Lucifer, at sa malamlam niyang boses ay naramdaman ang tiyak na paghihimagsik. Ariel, hindi ba tayo rin ay may sariling kalooban? Ang ating kagandahan, ang ating lakas, hindi ba ito patunay ng ating kalayaan? Hindi ba dapat nating igalang ang mga regalong ito sa pamamagitan ng pagtupad sa ating sariling layunin? Ang mga anghel na nasa paligid ay tila naguguluhan, ngunit sa kanilang puso ay tila nadarama nila ang katotohanan sa mga salita ni Lucifer. At sa bawat pagpupulong, mas marami ang pumapanig sa kanyang mga ideya, ang kanyang mga salita ay tila apoy na pumupukaw ng bagong pag-asa. Sa wakas, isang pangkat ng mga anghel ang sumumpa ng kanilang katapatan kay Lucifer, na handang ipaglaban ang kanilang mga bagong natutunang layunin. Hindi pa nila nauunawaan ang magiging epekto ng kanilang desisyon, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa sa ideyang, sa wakas, sila ay magiging kasing taas ng Diyos na kanilang pinaglingkuran. Lucifer, wika ni Azrael na tila puno ng pananabik, kami ay naririto, handa sa kung anuman ang iyong nais. Sabihin mo lamang ang iyong plano. Ngumiti si Lucifer, ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab sa ambisyon. Mga kapatid, tayo ay magkakaisa. At sa darating na panahon, ang kalangitan ay hindi na magmimistulang isang lugar ng paghahari ng isa. Sa halip, ito ay magiging isang kaharian ng liwanag, kung saan bawat isa sa atin ay maghahari sa sarili nitong trono. Sa ilalim ng liwanag ng kalangitan, isang pangkat ng mga anghel ang tahimik na nanumpa, hindi nila lubos na nauunawaan na ang kanilang sinimulang apoy ay hindi lamang magbabago sa kanilang kapalaran,
kundi pati na rin sa kapalaran ng buong kalangitan. At sa puso ni Lucifer, ang kanyang ambisyon ay hindi na lamang isang hangarin, ito ay naging isang panata, isang pangakong kanyang ipaglalaban hanggang sa huling sandali. Sa paglipas ng mga araw, hindi na maitatago ang pagbabagong nagaganap sa langit. Sa ilalim ng tahimik na anyo ng kalangitan, naramdaman ng bawat anghel ang tensyon at ang kakaibang enerhiyang dulot ng mga bagong ideyang kumakalat. Ang dating payapang lugar ay unti-unting binabalot ng mga tanong at alinlangan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Miguel, ang pangunahing pinuno ng mga anghel na tapat sa Diyos, ay tumanggap ng utos mula sa Diyos upang harapin si Lucifer at pigilan ang lumalaking damdamin ng paghihimagsik. Isang araw, habang naglalakad si Lucifer sa isang tahimik na bahagi ng kalangitan, naramdaman niyang may isang presensya sa likuran niya. Lucifer, tinig ni Miguel na may halong lamig at pakiusap, nais kong makipag-usap sa iyo. Tumalikod si Lucifer at nakita ang seryosong anyo ni Miguel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa loob ng katahimikan ay naramdaman nila ang bigat ng kanilang mga diwa. Miguel, ani Lucifer, na may ngiting may halong kasiguruhan, ano ang maitutulong ko sa iyo? Bakit ba ganito ang iyong anyo? Parang ako'y pinaghihinalaan mo. Bumuntong hininga si Miguel na tila ba naghahanap ng tamang salita. Lucifer, nakikita ko ang pagbabago sa iyo. Ang mga bagay na iyong binabanggit, hindi ba't ang lahat ng ito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ating pagkakaisa? Ang kalangitan ay isang lugar ng kapayapaan at pagkakaisa. Bakit tila humihiwalay ka sa ating landas? Nagningning ang mga mata ni Lucifer. Miguel, kaibigan ko, ang kapayapaan ay isang kahanga-hangang bagay. Ngunit hindi ba't mas kahanga-hanga kung ito ay nakamit sa pamamagitan ng kalayaan? Ang mga pangarap at ambisyon ay hindi dapat ikulong. At hindi ba't dapat tayong magkaroon ng kaluwalhasyan na hindi lamang nakatali sa isang layunin? Huminga ng malalim si Miguel at sa kanyang mata ay may halong lungkot at pagkabahala. Lucifer, ang ating layunin ay paglingkuran ng Diyos. Ang ating liwanag ay nagmumula sa Kanya, at sa ating pagpapasakop ay natatagpuan natin ang ating tunay na kaligayahan. Ano ang nais mong makamit sa kabila ng kasaganaan na nasa ating harapan? Ang tinig ni Lucifer ay nagbago, mas mababa, mas mabigat. Miguel, hindi ba't ako'y nilikha rin sa kagandahan at liwanag? Bakit ako mananatiling nasa ilalim kung ako'y may kakayahang maging higit pa sa isang tagasunod lamang? Ang kalangitan ay mas higit na magiging makapangyarihan kung tayo'y may tunay na kalayaan, kung ako ay maaaring mamuno kasama ng Diyos. Lumapit si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lucifer, ang iyong mga salita ay puno ng panganib. Hinihiling kong magbalik-loob ka. Hindi ito ang iyong tunay na hangarin, ito ay bunga lamang ng maling akala. Nakikiusap ako sa iyo, kaibigan. Sumama ka sa akin at hayaan nating ang Diyos ang maggabay sa atin. Ngunit mumiti si Lucifer, isang ngiting puno ng put at kasiguruhan. Miguel, ako ay matagal nang nagdesisyon. Ang aking ambisyon ay hindi simpleng pangarap lamang. Ito ay aking kapalaran. At ikaw ay hindi na maaaring magbago ng aking landas. Sa puntong iyon, ang mga anino ng paghihimagsik ay tila nagpatindi sa paligid. Nakita ni Miguel ang determinasyon sa mga mata ni Lucifer, at alam niyang hindi na siya matitinan. Kung ganoon, ani Miguel na puno ng bigat sa puso, magkikita tayo sa huling pagkakataon, ngunit hindi bilang magkaibigan, kundi bilang magkakalaban. Tumalikod si Lucifer, ang kanyang mga hakbang ay tila puno ng lakas at tiwala. Sa kanyang puso, alam niyang malapit na ang oras upang itaguyod ang kanyang layunin. Sa wakas, ang kanyang pagnanasa ay nagbunga ng isang desisyon, isang paghihimagsik na magbabago sa lahat. At sa araw na iyon, ang mga bituin sa langit ay tila nagpakita ng pahiwatig ng darating na unos, isang pahiwatig na magmamarka sa pinakahihintay na labanan. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy si Lucifer sa kanyang lihim na gawain, ang paglikom ng mga anghel na handang sumama sa kanyang layunin. Isa-isa niyang kinakausap ang mga anghel na may pagdududa sa kanilang kasalukuyang kalagayan, mga anghel na nahihikayat sa kanyang mga ideya ng kalayaan at kaluwalhatian. Sa isang malawak na bulwagan sa gilid ng langit, nagtipon ang ilan sa mga anghel na tahimik na nakinig sa mga pangaral ni Lucifer.
Ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang damdamin, pag-aalinlangan, pagkabighani, at kagustuhan para sa higit na kalayaan. Lumapit si Lucifer sa gitna, at sa kanyang presensya, nadama ng mga anghel ang isang di mapigilang puwersa ng karisma. Mga kaibigan, panimula niya, hindi ba tayo'y nilikha upang maging higit pa? Hindi ba tayo ang liwanag ng langit, ang kagandahan ng bawat sulok ng kalawakan? Ngunit bakit tayo ay naririto lamang upang sundin ang bawat utos? Tumango ang ilan sa kanyang mga tagapakinig, nahihikayat ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sa kanila, ang kanyang mga salita ay tila pahayag ng katotohanan, isang tinig na naglalahad ng kalayaan na hindi nila inasahang maaari nilang makamit. Azrael, tawag ni Lucifer sa isa sa mga masugid niyang tagasunod, hindi ba't ikaw mismo ay nakaramdam ng pagkabigo? Na sa bawat araw na nagdaraan, mas nadarama mo na tayo'y hindi na lamang mga tagasunod, kundi may sariling kakayahan upang magdesisyon para sa ating sarili. Sumagot si Azrael, ang kanyang tinig ay puno ng kasabikan. Lucifer, noon pa man ay nadarama ko na ang ating kalagayan ay puno ng mga limitasyon. Bakit nga ba hindi tayo maaaring lumaya? Sumilay ang ngiti sa mukha ni Lucifer, isang ngiting puno ng kasiguruhan. At kung tayo'y magkaisa, mga kaibigan, magagawa nating magtagumpay. Tayo ay higit pa sa mga nilalang na naglilingkod lamang. Tayo ay may sariling liwanag, at sa sandaling iyon, mararamdaman natin ang kalayaan sa ilalim ng isang bagong kalangitan. Ang mga anghel ay nagkatinginan sa isa't isa, ngunit sa kanilang mga mata ay may nagniningas na bagong pag-asa. Ang kanilang mga pag-aalinlangan ay tila napalitan ng kasabikan, at ang pangarap ng kalayaan ay mas naging makatotohanan sa bawat salitang binibitawan ni Lucifer. Sa gitna ng kanilang pagpupulong, isang malumanay na anghel ang tumayo at nagsalita. Lucifer, handa kaming sumama sa iyo. Ngunit paano natin makakamtan ang tagumpay laban sa mga anghel na tapat sa Diyos? Hindi ba't sila rin ay may kapangyarihan katulad natin? Ngumiti si Lucifer, puno ng kumpiyansa sa kanyang boses. Mga kapatid, tayo ay mas marami kaysa sa kanilang iniisip. At ang ating lakas ay nagmumula sa ating pagkakaisa. Sa bawat hakbang, sa bawat tibok ng ating puso, ang ating layunin ay magdadala sa atin sa tagumpay. Ang ating kapalaran ay nasa ating sariling kamay, at sa ating pagkakaisa, walang sinuman ang makakatalo sa atin. Ang bawat anghel sa silid ay tila nakaramdam ng pagkakaisa. Sila ay nagtipon sa paligid ni Lucifer, at sa sandaling iyon, itinaas nila ang kanilang mga kamay bilang tanda ng kanilang panata. Ang kanilang pananalig kay Lucifer ay naging higit sa simpleng pagsang-ayon, ito ay naging isang sumpaang hindi na mababali. Ipaglaban natin ang ating kalayaan, sigaw ni Azrael, at ang kanyang tinig ay sinundan ng masigabong pagsang-ayon ng iba pang mga anghel. Tumayo si Lucifer sa gitna nila, at sa ilalim ng mga liwanag ng mga bituin sa kalangitan, siya ay nangako. Darating ang araw na ang langit ay magiging isang lugar ng tunay na kalayaan. Ang ating mga pangarap ay magaganap at tayo ay hindi na mananatiling tagasunod lamang. Sa oras na yon, isang madilim na awit ang tila bumalot sa kalangitan, isang tanda ng pagbabago na darating. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at kasabikan, at sa kanilang isipan ay nagningning ang pangarap ng isang bagong langit, isang lugar na sila ang maghahari. Ang paghahanda ay tapos na. Ang kanilang mga panata ay naisakatuparan. At sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa, ang apoy ng paghihimagsik ay hindi na mapipigilan. Ang araw na kinatatakutan ng marami ay dumating. Sa ilalim ng liwanag ng kalangitan, ang mga anghel na tapat kay Lucifer ay nagtipon sa isang malawak na larangan, handa para sa pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng kalangitan. Ang bawat isa ay may di mapigilang determinasyon sa kanilang mga puso at isang kasiguruhan na ang kanilang laban ay makatarungan. Sa kanilang mga mata, ang liwanag na minsang sumalamin sa kanilang damdamin ng pagsunod ay napalitan ng ningas ng paghihimagsik. Habang sila ay nakahanay sa kanilang mga posisyon, sa kabilang bahagi ng langit ay naroon si Miguel at ang mga anghel na tapat sa Diyos. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga anghel ng Diyos ay nagsanib puwersa upang protektahan ang kalangitan laban sa banta na dinala ni Lucifer. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, at ang kanilang mga puso ay puno ng tiwala sa Diyos na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Naglakad si Miguel patungo sa unahan,
at sa kabila ng layo ay nagtagpo ang kanilang mga mata ni Lucifer. Waring ang bawat tingin nila sa isa't isa ay isang hindi binibigkas na salaysay ng kanilang pagkakaibigan na ngayon nagiging galit at puot. Lucifer, wika ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng pakiusap ngunit matatag, ito na ba ang huling pasya mo? Alam mo ba kung ano ang dala ng iyong paghihimagsik? Ang langit na ating minahal ay maaaring magbago ng dahil sa iyong desisyon. Ngunit mumiti si Lucifer at sa kanyang mga mata ay may kasiguruhan. Miguel, ang kalangitan ay magbabago, ngunit ito'y magbabago para sa mas maganda. Hindi mo ba naiisip kung gaano kalaki ang ating maaaring makamit kung tayo'y malaya? Isipin mo, isang langit kung saan walang takot o limitasyon. Huminga ng malalim si Miguel. Lucifer, ang tunay na kalayaan ay nasa ating pagsunod at paglilingkod. Ngunit pinili mo ang ibang daan, isang daan na hindi mo maaaring balikan. Sa puntong iyon, itinaas ni Lucifer ang kanyang kamay, hudyat na ang kanyang mga tagasunod ay magsisimula na. Ang kanyang mga kakampi ay nagsigawan, ang kanilang mga tinig ay sumasabay sa enerhiya ng paghihimagsik na nasa kanilang mga puso. At kung ganoon, sigaw ni Lucifer, ang ating laban ay magsisimula na. Para sa ating kalayaan. Nagkaisa ang kanilang mga tinig at sa isang iglap, sumiklab ang pinakamalaking labanan sa kalangitan. Ang mga anghel ay nagtagisan ng lakas at kagalingan sa bawat galaw, bawat sandata ay kumikislap sa liwanag ng kalangitan. Ang dating tahimik at payapang kalangitan ay napuno ng mga pagsabog at tunog ng labanan, at sa bawat sandali ay may mga anghel na bumabagsak, sugatan at pinanghihinaan ng loob. Nasa gitna ng labanan sina Miguel at Lucifer, magkalaban ngunit minsang naging magkaibigan. Sa bawat palitan ng kanilang lakas at abilidad, naramdaman nila ang bigat ng kanilang laban. Ang kanilang mga galaw ay puno ng intensyon, ngunit sa kanilang mga puso ay naroroon pa rin ang alaala ng kanilang dating pagsasama bilang mga pinuno ng kalangitan. Lucifer, ito ba ang iyong tunay na layunin? Sigaw ni Miguel habang sila'y nagtagisan. Isang kalangitan na puno ng kaguluhan at kasakiman. Iyan ba ang kahulugan ng iyong kalayaan? Sumigaw si Lucifer, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Miguel, ang kalangitan ay para sa mga mailakas na magtagumpay. At ako ang nararapat na mamuno dito, hindi upang magpasakop lamang. Ngayon, isuko mo na ang iyong laban. Ngunit si Miguel ay hindi natinag. Sa isang mas malakas na lakas, inatake niya si Lucifer, at sa kanilang bawat galaw, ang kalangitan ay tila nanginginig. Sa gitna ng labanan, nagpatuloy ang kanilang palitan ng mga salita at galit, bawat isa ay naniniwala na ang kanilang layunin ang siyang makatarungan. Habang patuloy ang labanan, unti-unting nagtagumpay ang mga anghel na tapat kay Miguel. Ang mga tagasunod ni Lucifer ay nagsimulang humina, at ang kanilang determinasyon ay unti-unting natatalo ng kapangyarihan at katapatan ng mga anghel ng Diyos. Sa isang huling pagsiklab ng lakas, pinatalsik si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod mula sa langit. Bumagsak si Lucifer, kasama ang mga anghel na pinili siyang samahan sa kanyang paghihimagsik, sa isang lugar na malayo sa liwanag at kaluwalhasyan ng langit. Ang dating liwanag ni Lucifer ay naglaho, napalitan ng kadiliman at puot. Ang langit ay muling napuno ng kapayapaan, ngunit ang alaala ng labanan at ng pagbagsak ng dating pinakamagandang anghel ay nanatili sa puso ng mga nanatili. At sa kabila ng pagkatalo, si Lucifer, na ngayon ay naging Satanas, ay puno ng galit at determinasyong maghiganti sa mga nilalang na kanyang dating kasamahan. Nang bumagsak si Lucifer mula sa kalangitan, kasama ang mga anghel na pinili siyang sundan, nadama niya ang pagyayanig ng bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang dating liwanag ay tila nasunog sa apoy ng kanyang sariling kasakiman, at ang kanyang anyo, na minsan ay puno ng kagandahan at kalinisan, ay nagbago, naging madilim at mabigat, puno ng galit at puot. Sa gitna ng madilim na lugar kung saan siya bumagsak, si Lucifer ay tumingin sa kanyang mga kamay at katawan, na ngayoy tila sumasalamin sa kanyang bagong anyo. Ang dating kinang ng kanyang balat ay napalitan ng kadiliman, at ang liwanag ng kanyang mga mata ay naging matalim at mapanganib. Dito, tinanggap niya ang bagong katauhan bilang Satanas, isang nilalang na nakatalikod na sa liwanag, punong-puno ng puot sa Diyos, at sa lahat ng nasa kalangitan. Tingnan niyo, mga kapatid ko, malakas na sigaw ni Satanas sa mga anghel na bumagsak kasama niya.
Ito ang naging kapalaran natin, ngunit huwag kayong magkamaling isipin na tayo'y talunan. Hindi tayo basta-basta natalo. Ito ang simula ng ating bagong layunin. Ang mga anghel na nasa paligid niya, na ngayon nagbago rin ang anyo, ay tumingin sa kanya nang may pag-asang nawala noong sila'y bumagsak. Bagaman sugatan at puno ng kadiliman, ang kanilang mga mata ay punong-puno ng puot at kagustuhang maghiganti sa mga nagpatalsik sa kanila mula sa langit. Ngunit, Lucifer o Satanas, wika ni Azazel, isa sa kanyang mga pinakatapat na tagasunod, ano ang ating gagawin ngayon? Wala na tayo sa langit. Paano natin maisa sa katuparan ang ating mga plano nang wala ang ating dating lakas? Ngumiti si Satanas, ngunit ito'y isang ngiting may kasamang kasamaan at lalim. Ang ating kapangyarihan ay hindi naglaho, Azazel. Hindi tayo nawala sa landas. Sa halip, tayo ay nagkaroon ng bagong pagkakataon, isang pagkakataon upang sirain ang lahat ng mahalaga sa Diyos. Sisirain natin ang lahat ng kanyang nilikha, lalong-lalo na ang mga tao, mga nilalang na ginawa niyang ayon sa kanyang larawan. Sa puntong iyon, napansin ni Satanas ang mundo na nilikha ng Diyos, isang lugar na puno ng liwanag, buhay, at kasaganaan. Doon, sa gitna ng mga nilikha ng Diyos, namumuhay ang unang mga tao, sina Adan at Eva, sa isang lugar ng kapayapaan at kagandahan. Nakita niya ang mga ito, at ang galit sa kanyang puso ay tila isang apoy na hindi mapapatay. Mga nilalang na ayon sa kanyang larawan, bulong ni Satanas na may matinding puot, bakit niya sila minahal ng higit sa atin? Tayo ang kanyang mga unang nilikha, puno ng liwanag at ganda, ngunit pinili niya silang gawing kawangis niya. Hindi ko ito matitiis. Sisirain ko ang kanilang walang kamalayang pananampalataya, at hahayaan ko silang bumagsak sa kasalanan tulad ng pagbagsak ko. Ang kanyang plano ay malinaw, sisirain niya ang inosente at walang kasalanang kalikasan ng tao. Gagamitin niya ang kanilang sariling kahinaan upang mailayo sila mula sa Diyos, upang maging saksi ang Diyos sa pagkawasak ng kanyang minamahal na nilalang. Handa na ba kayo para sa ating paghihiganti? Sigaw ni Satanas sa kanyang mga kasamahan. Tayo ang magdadala ng kasamaan sa mundo, at hahayaan natin silang magdusa at magkulang, upang ang Diyos ay makitang hindi lahat ng kanyang ginawa ay perpekto. Ang kanyang mga tagasunod ay sumigaw ng kasabikan at galit, at sa sandaling iyon, sa kadiliman ng kanilang bagong tahanan, nagpanumpa silang susundin ang bawat hakbang ni Satanas sa kanyang misyon na wasakin ang kasagraduhan ng mga nilalang ng Diyos. Sa kanilang puso ay nagningas ang layunin, isang layuning puno ng galit, puot, at kasamaan. Ang dating pinakamakinang na anghel ay tuluyan ng nagbago. Siya na dating pinagmumula ng liwanag at ganda ay ngayon naging pinagmumula ng takot at pagkawasak. Sa kanyang pagyakap sa bagong pagkatao bilang Satanas, itinakda niya ang kanyang landas bilang ang kaaway ng lahat ng mabuti, ang prinsipe ng kadiliman, at ang hari ng kasamaan. Sa mga darating na araw, si Satanas ay magsisimula sa kanyang pakana, ngunit ang unang hakbang ay nakapagsimula na sa kanyang puso. Ang galit niya sa Diyos at sa lahat ng nasa liwanag ay magpapatuloy, at sa bawat hakbang na gagawin niya, sisiguraduhin niyang ang kanyang misyon ay magdudulot ng patuloy na pagkawasak at pighati. Nang masilayan ni Satanas ang mundo mula sa kanyang bagong tirahan, ang kanyang mga mata ay napako sa paraiso ng Eden, isang lugar na hindi lamang puno ng kagandahan, kundi puno rin ng inosenteng buhay. Sa gitna ng paraisong iyon, namuhay sina Adan at Eva, ang mga unang tao, na inalagaan ng Diyos at binigyan ng kasaganaan sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ang mga ito, bulong ni Satanas sa sarili, ay mahal ng Diyos ng higit pa kaysa sa atin. Sila ay mga nilalang na ginawa ayon sa kanyang sariling larawan. Ngunit gaano kaya katibay ang kanilang pananampalataya? Sapat ba ang kanilang pagmamahal sa Diyos upang labanan ang tukso? Lumapit si Satanas sa kanyang mga tagasunod at binigkas ang kanyang plano. Ang pagkawasak ng mga ito ang magiging pinakamataas na paghihiganti natin. Kapag napalayo ko sila mula sa Diyos, ang kanilang kasalanan ay magiging isang sugat sa kanyang puso. Kanyang isinumpa na gagawin niyang kasangkapan ang kanilang pagnanais na magkaroon ng karunungan upang mailayo sila sa Diyos. Pinili niya ang anyo ng isang ahas, at sa katahimikan ng gabi, dumulas siya papasok sa hardin ng Eden, tahimik na lumapit kay Eva, na nooy naglalakad sa ilalim ng mga puno. Eva, tinig ng ahas, isang tinig na may halong lambing at panunukso,
totoo bang sinabi ng Diyos na hindi mo maaaring kainin ang alinman sa bunga ng mga puno dito sa hardin? Nagulat si Eva, ngunit hindi niya natiis ang kanyang pagkamangha sa isang ahas na nakakapagsalita. Hindi, maaari naming kainin ang bunga ng lahat ng puno sa hardin, maliban sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos na huwag naming itong kakainin o hihipuin sapagkat kami mamamatay. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa bibig ng ahas. Hindi ka mamamatay. Alam ng Diyos na sa oras na kumain ka ng bunga ng punong iyon, mabubuksan ang iyong mga mata, at ikaw ay magiging katulad niya na nakakaalam ng mabuti at masama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eva ang pag-aalinlangan. Ang kanyang mata ay napatitig sa bunga ng puno, at sa kanyang puso ay nagsimulang pumasok ang pagnanasa, isang kagustuhang makaranas ng kaalaman, ng kapangyarihan, ng higit pa sa kanyang kasalukuyang kaalaman. Lumapit siya sa puno, at sa kabila ng utos ng Diyos, kinuha niya ang bunga at kinagat ito. Ang lasa ay kakaiba, ngunit higit sa lasa, isang bagay ang nagbago sa kanyang kamalayan. Nagkaroon siya ng kaalaman, at sa kanyang pananaw ay tila may nagbukas na bago at malawak na karanasan. Nang makita siya ni Adan, inabot niya ang bunga sa kanya, at walang alinlangan, si Adan ay kumain din. Sa sandaling iyon, naramdaman ng dalawa ang kanilang kahubaran, isang simbolo ng kanilang bagong kaalaman, ngunit kasabay nito ay ng kanilang bagong kasalanan. Sila ay napuno ng hiya, at mabilis silang nagtakip ng kanilang mga katawan sa mga dahon. Natuklasan nila ang isang bahagi ng kanilang pagkatao na hindi nila inasahan, ang kanilang pagkahiwalay sa kalinisan na dati nilang taglay. Ngunit higit pa roon, ang Diyos ay nakaramdam ng bigat ng kanilang pagsuway. Dumating siya sa hardin at hinanap sina Adan at Eva. Adan, nasaan ka? Tinig ng Diyos na puno ng lungkot at pagkabahala. Nagkubli si Adan, ngunit sa huli ay lumapit siya, puno ng takot. Narinig ko po kayo sa hardin at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad, kaya ako'y nagtago. Tila'y kinain niyo ang bunga ng punong ipinagbawal ko, tugon ng Diyos na puno ng sakit. Sa kanilang katahimikan, alam ng Diyos ang kanilang kasalanan. Sa kanilang pagbagsak, pumasok ang kamatayan sa mundo, at ang paraisong kanilang tinamasa ay tuluyang nawala. Sa pamamagitan ng kanilang pagsuway, naramdaman nila ang kapangyarihan ng kasalanan na si Satanas mismo ang nagdala sa kanila. Si Satanas, na nagmamasid mula sa kanyang taguan, ay ngumiti. Ang kanyang plano ay nagtagumpay, at sa kaibuturan ng kanyang bagong katauhan bilang Satanas, nakamit niya ang kanyang pinakaasam na paghihiganti. Sa pagkakalas ng tao mula sa Diyos, natamo niya ang kanyang layuning wasakin ang kagandahan ng kalikasan ng tao. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kwento ng pagtubos ay hindi natapos dito. Sa likod ng kasalanan ng tao, ang plano ng Diyos ay patuloy pa rin, ang kanyang pagmamahal ay hindi natapos, at ang kasaysayan ay magpapatuloy patungo sa kanyang layuning iligtas ang tao mula sa mga kamay ni Satanas. Nang masilayan ni Satanas ang pagbagsak ng mga unang tao sa kanyang patibong, nadama niya ang labis na kasiyahan. Para sa kanya, ito ay isang tagumpay laban sa Diyos, isang pagpapakita na kahit ang mga minamahal ng Diyos ay maaaring maligaw at masira. Ngunit habang nagdiriwang siya, hindi niya batid na ang kanyang mga gawa ay maghahatid ng isang bagong layunin at pag-asa sa tao. Habang naglalakbay sa kanyang bagong tirahan, isang lugar ng kadiliman at puot, madalas pa ring bumabalik ang alaala ni Lucifer sa dati niyang anyo, ang anghel ng liwanag, ang minamahal ng kalangitan. Ngunit ngayon, ang lahat ng kanyang ginawa ay nagdala sa kanya sa ganap na pagkahiwalay sa Diyos. Ang kanyang pagnanasa na maging kapantay ng Diyos ay nagresulta sa kanyang pagiging kaaway ng lahat ng mabuti at dalisay. Samantala, sa langit, ang Diyos ay nakatingin sa sangkatauhan na ngayoy nahulog sa kasalanan. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Satanas, ang pagmamahal ng Diyos para sa tao ay hindi nawala. Sa halip, ito ay nagbigay daan sa kanyang plano ng pagtubos, isang plano na magpapakita ng pinakamalalim na sakripisyo ng kanyang pagmamahal sa kanyang nilalang. Sa gitna ng kasalanan at kamatayan na dinala ni Satanas, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, sa mundo. Sa anyo ng isang simpleng sanggol, isinilang sa isang sabsaban, si Jesus ay nagkatawang tao, hindi upang manghusga, kundi upang magligtas. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng kababaang loob at pag-ibig, kabaliktaran ng kasakiman at pagmamataas na siyang naging dahilan ng pagbagsak ni Satanas.
Si Satanas, na nagmamasid sa misyon ni Jesus, ay naguluhan. Bakit pipiliin ng Diyos na bumaba sa anyo ng tao, na naging saksi sa kahinaan at kamatayan? Sa kanyang isipan, ang kapangyarihan ay nasa pagkontrol at paghahari, hindi sa kababaang loob o sakripisyo. Ngunit sa bawat hakbang ni Jesus, si Satanas ay natutunang mali ang kanyang paniniwala. Nakita niya kung paano ang pag-ibig ay nagtataglay ng kapangyarihang hindi mapapantayan ng galit o puot. Nang si Jesus ay ipinako sa krus, tila isang tagumpay para kay Satanas, ngunit hindi niya nakita ang katotohanan sa likod ng sakripisyong ito. Ang kamatayan ni Jesus ay isang daan patungo sa kaligtasan ng tao, isang pagtubos sa kasalanan na pinilit niyang ipataw sa sangkatauhan. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang plano ni Satanas ay tuluyang nadurog. Ang sakripisyo ni Jesus ay nagbigay ng daan para sa lahat ng tao na makabalik sa Diyos, upang makalaya sa mga tanikala ng kasalanan at kamatayan na itinanim ni Satanas sa kanilang mga puso. Ang kanyang tagumpay ay naging tagumpay ng Diyos at ng lahat ng nagmamahal sa Kanya. Sa huli, si Satanas ay naiwang nag-iisa sa kanyang mundo ng kadiliman at galit, habang ang tao ay binigyan ng pagkakataong makabalik sa liwanag ng Diyos. Sa kanyang paghihiganti, si Satanas ay naging simbolo ng pagkahiwalay at kasakiman, habang si Jesus ay naging simbolo ng pag-ibig at kaligtasan. Ang kwento ni Lucifer, na minsang anghel ng liwanag, ay nagsilbing paalala sa lahat ng mga nilalang tungkol sa panganib ng pagmamataas at paghahangad ng kaluwalhatian sa sarili. Sa kabilang banda, ang kwento ni Jesus ay nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan, na sa kabila ng kanilang pagkakasala, ang Diyos ay laging handang magbigay ng pagkakataon para sa pagtubos at pagbabalik loob. Sa pagtatapos ng kwento, nanatiling malinaw ang mensahe ng Diyos. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kababaang loob at pagmamahal, hindi sa paghahari o pagmamataas. At sa paglalakbay ng bawat isa, ang halimbawa ni Jesus ay magbibigay ng gabay at liwanag, habang ang alaala ng pagbagsak ni Lucifer ay magsisilbing babala na ang tunay na kaluwalhatian ay nagmumula sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Wakas. Para malaman kung sino ang nakarating hanggang dulo ng video, i-comment ang salitang ikaligtasan sa ibaba. Sa ganitong paraan, malalaman kung sumabay ka hanggang sa pinakahuling bahagi ng kwento.